Kamusta air signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. At saka, ikaw na lang bahalang magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kasi may posibilidad na ipakita rin kung ano yung nararamdaman mo or naiisip. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga air signs? Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo saan man kayo naroon. Nag-e-echo yung boses ko, diba? Kasi inalis ng person ko yung mga gamit niya. Nilipat niya doon sa kwarto niya. Ang unang message, ang hirap kunin, madikit. Hindi ko intensyon na masaktan ka. Meron ba siyang nasabi sa'yo na hindi maganda or dumadaan sa problem yung relasyon niyo? Mahal kita, maniniwala ka pa ba? Mukhang dito ka pa niya sinusuyo. Obvious sa mga cards na ikaw yung pinipili or naiisip ng person. Dreams. Kahit sa panaginip, nakikita ka na niya. Maganda rin yung image mo sa person na ito. At saka gustong-gusto ka talaga. Kapag wala kang oras sa akin, pakiramdam ko, nagbago ka na. Kaya pala nasabi na hindi niya intensyon na masaktan ka. Ito na yung last card. Marami akong gustong sabihin na hindi ko nasabi. Pakiramdam ko guys sa mga cards mo, ito yung starting point ng buhay mo. Lalo na kung nakapag-desisyon ka na kung ano yung mga gusto mong mas bigyan ng pansin. Meron ding person na nagkaroon ng sariling desisyon na siya din yung nasasaktan. Kasi mahirap na maibalik yung tiwala at saka mahihirapan ka rin bumalik sa person na sobra mong nasaktan. At gusto ng person mo na maunawaan mo din yung situation niya nung kayo pa or kahit na magkahiwalay na kayo ngayon. Alamin naman natin ang advice ng mystical cards. Kukuha pa ako ng isa. Itong unang card na Seeker of Truth. Ang ibig sabihin nito ay may mga pangyayari na hindi mo alam na magkakaroon ng linaw. May posibilidad na ang ilan sa problem ay yung dishonesty, problema sa career o kaya sa financial. Itong old soul ay marami ka nang napagdaanan na challenges sa bawat chapter ng buhay mo. Pero may mga sitwasyon na hindi ka naging satisfied. Pero sa pagkakataong ito ay gusto mo nang ayusin yung buhay mo. Resolve. Ibig sabihin, may mga panahon na hindi ka nakapagdesisyon dahil na rin sa mainit pa yung pagtatalo or situation. Ito na yung tamang panahon para lutasin kung ano man yung mga bagay na kailangan ng desisyon. Alamin naman natin ang angel number mo. Nagko-connect na yung mga cards natin. Yung angel number kasi nagbibigay ng advice at saka clarity sa kung anong mangyayari sa iyo or dapat gawin.
777. Release your fears, let go of control, find your inner strength. Kailangan mong i-apply sa sarili mo yan para mapunta ka sa tamang direksyon ng buhay mo. 6. You are moving into your best life. The transformation to abundance has begun in all areas of your life. Get ready for good luck and fortune to shower down on you. Ang ibig sabihin ay magkakaroon ng bagong simula yung buhay mo at saka hindi pa naman huli ang lahat kung ano man yung mga dapat mong bigyan ng desisyon. At saka huwag kang mag-alangan sa sarili mo kasi lahat naman tayo karapat-dapat, lalo na kung sinusubukan mo magbago or nagpupursige ka sa buhay. Aalamin natin ang past, present at future mo. Ikaw na bahalang tumukoy kung saan ka na sa reading na ito. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung mga cards mo sa past. The Hermit in reverse, Knight of Cups, at 6 of Swords. Pinapakita sa mga cards na ito na maraming gumugulo sa isip mo at saka sa damdamin. Ang advice ng cards na ito ay suriin mo kung ano yung totoong nararamdaman mo. Kasi ang ilan sa inyo ay naka-attach ka sa malungkot na nakaraan. May posibilidad na kahit past na ito ay nakakaapekto pa rin sa sitwasyon mo ngayon. Sa career, ang ilan sa inyo ay hindi ka satisfied sa nangyayaring sitwasyon sa trabaho mo o kaya sa negosyo. Ang ilan sa inyo sa career, nananatili ka sa trabaho mo, pero nakakaisip ka na rin na mag-iba ng trabaho or iwan mo na ito. Kasi ang tingin mo, walang progress yung career na tinatahak mo. Ang ilan naman na naghahanap ng bagong trabaho, mas gusto mong makipagsapalaran sa ibang bansa. Or gusto mong magsimula pero sa ibang trabaho or negosyo. Itong additional card na The Magician, ang ibig sabihin kapag meron kang gustong simulan, gawin mo na ito. Lalong-lalo na kung yung oportunidad ang lumalapit sa iyo. At ang advice ng card na The Magician ay yung magplano ka ng pang long term na trabaho or yung para sa sarili mo para magkaroon ng advantage or progress. Sa mga single, may potential person ka makikilala pero itong person na to kailangan mo maintindihan yung mga sinasabi niya sa iyo kasi napaka-emosyonal niya. Marami siyang kondisyones pagdating sa love. Ang ilan na nasa relationship, ang advice ng tatlong cards na ito na kung may problema na, huwag nang gawing komplikado pa yung sitwasyon para makakasurvive or maayos nyo ng person mo ang iba't ibang problems. The Lovers, the Empress in reverse at 7 of Wands. Ito yung mga cards mo para sa present. Merong dalawang person na kailangan magkaroon ng isang desisyon. At saka ang ilan sa inyo, meron kang takot na masabi yung totoong saloobin mo. Katulad ng sabi ng mystical cards,
pinakita rito na marami ka nga talagang gustong gawin or sabihin. At ang ilan sa inyo, namumroblema ka sa koneksyon or sa relationship kung sino ba yung masusunod sa inyong dalawa. Sa financial, nagkakaroon ka ng mga oportunidad. Kumbaga, nakaka-attract ka ng swerte. Yung paghihirap na patungkol sa financial sa nakaraan or itong nangyayari ngayon ay pinaparamdam sa iyo na kapag dumating na yung blessings or swerte ay pahalagahan mo na. Dalawang cards na yung nagsasabi na maraming magandang posibilidad na darating sa'yo sa financial. Merong extra money or extra income. Kaya kapag nagkaroon ka nito, mag-isip ka na ng pang long term. Huwag sayangin yung pagkakataon. Itong Nine of Swords ang nagsasabi na ang ilan sa inyo meron kang pinanghihinayangan na sitwasyon. Pwedeng nangyari na ito or mangyayari pa lang. Gamitin mo yung talas ng pakiramdam mo, pangitain, at saka panaginip para hindi ito mangyari. Ano man ang pinagdaraanan mo, hindi man ito ganun kadali. Pero maraming paraan para makalma ka. Sa mga nasa relationship, kung ano yung totoong feelings mo, yun yung sundin mo. Lalo na kung para ito sa tama. Lalo na sa mga single or nasa relationship, hindi ganun kadali ang pagdaraanan nyo sa connection or relationship. Susubukan kung gaano nyo kamahal or kaimportante ang isa't isa. Huwag din padala sa mga taong naiinggit or sumisira sa relasyon. Five of Wands in reverse, King of Swords, at Knight of Pentacles. Kung ang ilan sa inyo may mga legal issues kang kinakaharap, magiging pabor sa iyo yung sitwasyon. Kasi ang ilan sa inyo kailangan pairalin mo yung fair na desisyon. Kaya kung meron ka mang plano, pakinggan mo rin yung plano ng iba. At saka pag-usapan lang kung ano yung may kaugnayan sa sitwasyon. Huwag mong i-reject yung mga magandang solusyon or posibilidad para matatapos yung mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan. Sa kalusugan, huwag kang mag-pretend kung meron ka ng nararamdaman. Mensahe na yun ng katawan mo na dapat bigyan mo ng pansin. Magtiwala ka sa kakayahan ng doktor kesa sa pansamantalang treatment. Makakatulong yung advice ng expert sa iyo kasi may mga magandang resulta yon na good at positive sa kalusugan mo. Sa mga single, kung yung potential person na nagugustuhan mo ay mainhin pa sa iyo o kaya mas maliksi pa kumilos kesa sa iyo, kaya kanya iniiwasan kasi mas marami siyang responsibilidad at saka meron siyang personal issues na mas dapat niyang kaharapin. Wala naman siyang personal na inis or galit sa iyo. Sa mga nasa relationship, humuhupa na kung ano man yung problemang pinagdaraanan sa relasyon. Itong Page of Pentacles, magkakaroon ka na ng kaalaman patungkol sa mangyayari sa iyo sa future. Magiging mapanuri ka na at saka maingat sa mga signs na ipapahiwatig sa iyo. May mga offer din na darating. Seryosohin mo ito kasi marami kang matututunan. Makakatulong sa iyo. Sa relasyon, kailangan ng fairness, teamwork, at saka give and take.
Alamin naman natin sa charms kung ano pa yung ipapakita ng guide mo. Ngayon lang ako nahirapan kumuha ng charms. Ayan, ay konti lang siya. Deceive, ibig sabihin meron talagang nangingibabaw or mapanlin lang sa relasyon or situation. Strict, maybe ito yung isa sa behavior or ugali ng person mo. Brave, may person na nagpapakita ng katapangan na kahit mahirap yung sitwasyon. Pero umiiyak din sa nangyayaring sitwasyon. Pareho lang din sa Nine of Swords na merong painful na sitwasyon. Unfair, paulit-ulit na ito guys. Kaya nga 'di ba sabi ko kanina kailangan ng fairness sa relasyon kasi merong person na hindi patas. Retired, may posibilidad na ang ilan sa inyo nag-retire ka na sa trabaho mo or sumuko ka na sa unhealthy na sitwasyon or relationship. Date. Itong date, ang ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng time sa sarili mo or may person na makikipag-date sa iyo. Ang ilan sa inyo pagkakataon na lang ang hinihintay para makapagdesisyon. Scorpio, isa ito sa nangunguna sa 12 na zodiac na posibleng zodiac sign mo or zodiac sign ng person mo. Ang ibig sabihin nito, ang ilan sa inyo ay makikipag-date or magkakaroon ng transformation ng buhay mo na magkakaroon ka ng maraming kaalaman. Mukhang matutuloy yung travel mo or pakikipag-date para makapag-relax. May pupuntahan ang ilan sa inyo sa malayong lugar. May posibilidad na nandito yung letra ng pangalan ng person mo, ikaw na lang bahalang tumukoy.